Isang makapangyarihang agimat at anting-anting, subalit ipinagbabawal? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isa na namang uri ng agimat, gamit, mutya at anting-anting. Lubhang mabisa at makapangyarihan, ngunit labis na ipinagbabawal. At pawang ang may mga malakas lamang na loob ang maaaring magtaglay. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at kung papaano ito nakukuha? Maraming uri at klase ng mga agimat ang tinataglay ng mga antingero at ilang mga albularyo at minsan ay maging ang mga pangkaraniwang tao. Mga agimat o mutya na kanilang pinaniniwalaan na maghahatid ng swerte, proteksyon at pangdepensa sa oras ng kagipitan. Ang ilan ay nasa anyo ng mga medalyon, kahoy, buto ng prutas, bato at kung ano-ano pa. At bawat anting-anting o mutya ay may espesyal na gamit, natatanging bisa at galing. Subalit hindi lahat ng agimat at gamit ay mabuti. Mayroon ding makakaliwa at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumanaw na ang isang tao, inaakala natin na ito na ang katapusan ng lahat ng sakripisyo at hirap dito sa mundong ibabaw. Subalit batid mo ba na ito pala ang hinaantay na pagkakataon ng ilang matatapang at makakaliwang uri ng mga antingero? Kamakailan lamang ay napabalita nga ang mga libingan na natatagpo ang sira at wasak ang ilang bahagi. At nawawala nga ang ilang mga parte ng buto ng taong nakalagak dito. Partikular na ang tuway o tuway-tuway. Ano nga ba ang tuway-tuway? Ang tuway ay isang uri o bahagi ng ating tuhod o tinatawag ding kneecap. Kanila itong ninanakaw at dinidibusyonan upang mapasunod ang kaluluwa ng taong nagmamay-ari ng tuway na ito. Kanila itong dinadasalan o pinapatungkulan upang kapalit nito anuman ang kanilang iutos dito ay susundin ito. Madalas itong ginagawang utusan bilang bantay sa mga bahay o di kaya naman ay upang magbigay ng karamdaman sa kanilang mga kinagagalitan o kinaiinggitan. Madalas ito ay ginagamit nga ng mga mangkukulam sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihang itim. Napakalakas ng agimat o mutyang ito ng tuway-tuway, sapagkat habang tangan mo ito at mapapakain ng tamang patungkol, ay maaaring mapasailalim mo ang kaluluwang ito. Subalit marapat na alam mo ang pangalan ng tao na nagmamay-ari ng tuway na ito. Pinaniniwalaang ito ay kinukuha sa gabi ng mahal na araw upang mas maging malakas. Ang mutya o agimat ding ito ng tuway-tuway ay isang mainam na depensa o tagabulag at marami pang mga makakaliwang gamit. Subalit marahil ay may tatanong mo rin, papaano naman ang kaluluwa ng taong ito? Hindi na siya matatahimik. Opo, hindi ito matatahimik. Subalit dahil sa mga dasal at patungkol na orasyon dito ay gagawin ito ang anumang iyong iutos. Bagaman masama ang isang agimat na ito, mayroon pa ring mga mangilan-ngilan na matatapang at nagnanais nito. Subalit tandaan natin na kapag ginawa mo ito, ay para mo na ring isinangla ang kaluluwa mo sa diablo. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ang pagnanais minsan ng labis na kapangyarihan ay hindi na makatwiran. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na ang proteksyon at kapangyarihang pangwalang hanggan ay sa Diyos lamang natin masusumpungan. Narinig mo na ba ang salitang garapa? Isang bagay na maaaring pamilyar ka na nga kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga kaalamang lihim.
Subalit batid mo ba na isa ring natatanging gamit, pamproteksyon, panghalina, pangrebelta at pangkabal ang bagay na ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at sa videong ito ay ating talakayin ang mga lihim at natatanging gamit ng garapa at kung ano-ano nga ba ang nilalaman nito. Ano nga ba ang garapa? Ang garapa o ang salitang garapa ay hango nga sa salitang Espanyol na garafa. Isang maliit na bote na kadalasang pinaglalagyan ng mga liquid na gamot. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay hindi na nga ito madalas gamitin dahil mas kilala na nga ang mga bagay na ito sa tawag na botelya o di kaya naman ay garapon. Ngunit alam mo ba na ang garapa ay mayroong malalim na ambag sa kasaysayan ng mga sinaunang panggagamot, faith healing at mga makalumang medisina, lalo na nga ng mga albularyo o mga antingero. Kadalasan nila itong sinisidlan o pinaglalagyan ng iba't ibang mga bagay at gamit na nagtataglay ng mga bisa at mga kapangyarihan. Maraming uri ang garapa. Ilan na nga dito ang Dignum Garapa, Garapa de Guerra, Garapa de Santo Cristo, at Garapa de Cabal, at marami pang iba. Ang mga garapa ay naglalaman ng langis na nagsisilbing babad sa mga gamit na nilalaman ng garapa. Ang langis nito ay maaaring gamiting panghaplas sa alinmang masasakit na bahagi ng katawan, katulad nga ng mayroong pilay, lamig, kinukulam, palipad hangin, at mga kakaibang karamdaman. Marami pang ang gamit ang garapa, base nga sa mga nilalaman nito. Ito ay maaaring gamiting pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga lalang ng tao, pangakit o panghalina, pangrebuelta, at maaari rin bilang pangkabal o kaya ay tagibulag. Ito ay karaniwang sinisidlan o nilalamnan ng mga espesyal na kahoy kagaya ng dignum, puting korales, saga-saga o kaya naman ay mga mutya. Maaari din itong sinasangkapan ng mineral at mga batong buhat sa iba't ibang mga lugar o mga liblib na lugar o kabundukan. Mayroon din itong ilang mga garapa na sinasangkapan naman ng mga bertud at mga mutya o bulaklak ng iilang mga halaman na nagdadala ng swerte kagaya nga ng bagukbok. Ang ilan naman o pangkaraniwan na nga nating nakikita ay ang mga garapa na naglalaman ng kapirasong papel na mayroong mga nakalimbag na mga orasyon, dasal o mga pangontrang dasal. Pinaniniwalaan na mahusay ang mga garapang ito. May mga ilang pagkakataon na kumukulo ang langis nito o nagliliwanag ang mga nilalaman ng bote o garapa sa oras na nasa oras ng panganib ang nagtatanga nito. Mayroon ding mga garapa na sadyang pinapabless pa o kinukuha pa sa mga sagradong bundok katulad ng Mount Banahaw upang ito ay mas maging mabisa at epektibo. Mainam na gamit ang mga garapa. Isang munting botelya lamang, subalit maaaring maglaman ng maraming kapangyarihan at bisa. At maging ang mga pangkaraniwang tao ay ligtas na gumamit nito. Mayroon at marami na rin itong binebenta online, subalit mas marapat na bumili kayo o kumuha nito sa mga lehitimong gumagawa ng mga orasyon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng botelyang ito o ng tinatawag na garapa? Isang bagay na nag-uumapaw pala sa bisa at kapangyarihan. Subalit gaya ng lagi kong paalala, ang mga bagay pong ito o mga pampaswerte ay gamitin lamang nating gabay o pang-enhance, bagkos ay sabayan natin ng sipag at tiyaga
At huwag kalimutan ang pagtawag sa may kapal. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usap